16. Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tayo po'y manalangin ng Ama, ang makapangyarihan at maunawain ni Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Ama, sa iyong salita na aming nabasa. Salamat po, O Diyos, sa lahat na karagdagan ng aming buhay, kalusugan, at ang pagbibigay yung panang dagdag ng aming buhay upang ngayon po'y aawit, purihin ka, Ama. At ganoon din po sa iyong salita sa magitan niyaon ay kami po'y tumatag ng pananampalataya. At ganoon din po, O Diyos, na kumilos ka sa kalagitnaan po namin upang ikaw laging makita at mainit kami sa larangan ng paglilingkod na pumimpuri ka sa buhay na aming hinirap. Dalayan ko po, Help the Servant Father, ay may want natin. Wala po kayo magsalita sa magitan ng biyaya. Kaya po siya mga kaaway ho kumilos, ganoon din po ang Barangay Salvation ng Preacher Junjun doon ay gamitin mong maitri. Ganon din po ang tagapagpulong bata, ang mga members mahamon sa minsan. Ay bless mo ang bawat sa Panginoon, ganon din po ang mga kapatid sa ibang bansa. Na bumonitor sa iyong preaching, ay minsaya mo, may hatid sa kanila magkaroon ng habon saan man sila sa lupa ng mundo. Ay ikaw po kumilos sa kanila, Ama, na ito po ay daluyan ng blessing, magkaroon ng encourage, magpatuloy maglingkod, magpurihin ka. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Dito po tayo sa ating, isimulat mo na rin, nawala pa yun, ngayon mo na. Sige. Ang ating pong John 3:16 ay tungkol po sa ating, huwag mo na, humintong po tayo sa letter E. Last topic natin yung letter A, the enemy of God. Sana ngayon ang topic natin, the family of God. Letter F, family of God. Pero hindi yan ang topic natin ngayon. Isipin natin itong pag-aralang maigi itong pong John 3:16. For God so loved the world. Itong focus natin na usapin. Ngayon, yung ating ekonomiya, mga kapatid, tataas at bababa ang ating ekonomiya. Tataas ang presyo, bababa ang presyo, lalo ko yung diesel, gasoline, weekly yan. Ewan ko lang ano, magagaling naman nasa taas. Bakit lingguhan, 2 weeks, 1 month, tataas. Tataas ng 50, bababa ng 10. Di ba ganon? Di panalo pa rin. Tataas naman ng 80, bababa naman ng 40, panalo pa rin sila. Wala yung baliktaran. Bababa ng 15, tataas ng 10. Diba ganun? Ganun ang ekonomiya. Hindi. Kaya pagpuli natin ang ating gobyerno. Pero ang sentro dyan, tataas man hindi ang presyo, hindi rin nagbabago ang Diyos. Tandaan niya. Ang Diyos hindi po nagbabago. Tataas man ang presyo o ano man meron sa lupa na kinakatakot ng mga mananampalataya, ay ang Diyos hindi nagbabago. Ay yung pagkain, tataas, bababa, gasoline, clothing, lahat ng ating pangailangan araw-araw, hospital, tataas ang presyo ng gamot, ang serbisyo ng mga doktor, at ang pag-aaral ng mga kabataan ngayon, ay tataas, may bababa. Di ba gano'n? Ang presyo ng ating kung babayarin. Pero sa hanay po ng mananampalataya, bakit mahirap ang mga Kristiyano? Mahirap. Kaya mahirap ang mga Kristiyano. Ang mga mananampalataya ay mahirap. Mahihirap sila. Bakit? Ang kanilang excuse sa atin bilang mga anak ng Diyos ay wala kaming sapat na income. We always tell to others na ako'y mahirap. Okay? Low income. Hindi, makin kayo mabuti. Why? Because yung lipunan na ginagalawan natin, they are considering us na tayo po ay nasa mabuting strata. Mababang strata, the lower strata of our society. Ayun bang ibig sabihin? Isang kahig, isang tuka. Anong hanap natin ngayon? Yun din ang pagkain. Iyon po ang tingin itong mga mayayaman. Ganun, di ba ganun? Karamihan, majority yan. Pag i-compute po sa 100 na tao, 70 ang mahihirap. Ang katamtaman ng hirap, mga 10%. Ang 20 o 30% ay mayayaman. Kaya mas majority pa rin ang mahihirap. Ang mahihirap naman, pag sila po ay manganak, mga 10, 12. Pag manganak ang mayayaman, mga 2, 3. Kaya ang mahihirap ang majority na
na i-consider sa Pilipinas na may hihirap sa bansa. Sa nakatira sa squatter, lalo sa Quiapo, galing ng motor. Kumari, ilan bang anak mo? 10. Ma, ilan anak mo? 2. Mayaman yun. Okay? Tingnan mo yan. Ha? Anong reason kasi? Simpleng reason lang yan. Ang mayaman, marami silang libangan. Ang mahirap, pupunta yung libangan. Si Miss na lang kinakalikot. Kaya nga, people do not convert it very easily. Itong mga mayayaman, mahirap ma-convert. Mahirap po silang maging Kristiyano. Bakit? Bakit? Dahil ang nangangaral sa kanila ay nagmula sa mahirap. Tingnan mo yan. Si Jesus Christ, nung siya po ay ipinanganak, hindi po siya anak ni Poncio Pilato o yung mga kilalang pamilya dito sa lipunan. Para sa ganun, pakinggan ng taong bayan. Hindi. Nagmula rin sa angkan na mahirap. Kung pag-aralan mo ang buhay ni Maria, wala namang educational attainment ni Maria ang magsasabi. O wala namang pinag-aralan si Maria o wala namang makita si Maria ay nanggaling po sa mayaman na angkan. Kundi si Maria ay mayaman sa pagitan ng Diyos. Ibig sabihin, si Maria po, sa relasyon niya sa Diyos po ay mayaman, na yun po ang wala sa mayayaman. Okay? Yun pong mayroon kay Maria, ganun din po kay Jose, na kanyang asawa, na isang karpentero, na dito nagmula si Jesus Christ na ayon in the flesh. Para ipakita sa mga tao na nagmula sa mahirap. Amen. Tingnan mo yan. Kung ikaw ay mayroon, hindi mo makita ang tunay na kaibigan. Pag mahirap ka, makita mo ngayon kung sino ang kaibigan. Ayan. Yan po ang sentro niyan eh. Makikita mo ang totoong puso ng kaibigan pag ikaw ay walang-wala. Ayun. Kung mayroon ka, marami kang kaibigan. Marami lalapit sa'yo kahit hindi mo kilala, makipagkaibigan sa'yo. Pero pag wala ka na, katulad ni Job, maraming kaibigan. Nung siya'y wala na, nasaan ang kaibigan? Ang natirang kaibigan ay ang Diyos na Jehovah. For we are all the children of God by faith after they have repented of their sins and have received Jesus Christ as personal Savior and Lord. With which God as Father, the children ought not to remain in poverty all the days of their earthly lives. Tingnan mo, kung mayaman ang Diyos, anong patibay na mayaman ang Diyos? Para sa mga doubter, itong mga nagdadalawang isip, ang sabi po ng Psalm 50 verse 10 down to 12, the word is mine, saith the Lord. The word is mine. Haggai 2:8, silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Ang lupa ay sa Panginoon at buong narito sa lupang ito. Nais sa Psalm 24 verse 1. Ang Diyos ay mayaman. Kaya, ano man ang mayroon sa tao, every man hath given rich. Well, ang mayroon sa tao na mayroon siyang kayamanan, mayroon siyang pag-aari na malawak, ay regalo o kaloob lamang ng Diyos sa mga tao ito. Kaya maniwanag, nasa Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord, thy God. Remember the Lord. Pinaalaalaan tayo ng Panginoon na yung mayroong kang kayamanan at mayroong kang pag-aari ng malawak, kaloob lamang ng Diyos sa'yo. Unsave ka, usave ka, kaloob lamang ng Diyos. Paano mo masabi, Pastor, kung kaloob ng Diyos po yung mayaman? Dahil ang kanyang lakas nagmula sa Diyos, sa araw nagmula sa Diyos, sa tubig nagmula sa Diyos. Kaya kung bakit kaloob lamang ng Diyos sa mga unsave. Kung bakit hindi lilipunin ng Diyos itong mga unsave, dahil mayroong mga Kristiyano sa tabi ng mga unsave. Dapat ihihiwalay yan. Hindi. Mapagmahal ng Diyos, saved or unsaved. Kasi John 3:16, ang buhay ni Kristo ay pinagkaloob sa lahat. Nung nagbigay ang Diyos, yung pa naman, pinaka-deres sa kanyang puso, ang ibigay. Kung tatanungin kayo, sino yung deres sa buhay mo? Sa iba, magulang. Sa iba, anak. Sa iba, ako. Ano man yung pinaka-deres sa iyo, yun ang binigay. Kaya bang tapakan nyo? Basta pukunin ko si Bless. Physically, masasaktan ko.
Pero spiritually, natutuwa. Ikaw nagbigay, fine. Wala akong magagawa. Kahit ayaw ko, sa bless. Wala rin akong magagawa. Spiritually, dapat magbibigay. Kasi ang kukuha, hindi gusto kaya. Kung nandun. Dapat ganun tayo. Kung bakit ang mga anak ng Diyos ay nanatiling mahirap at mayaman naman ang Diyos. Mayaman naman ang mga kapatid. Mayaman naman. Si Abraham mayaman physically. Pero higit sa lahat mayaman spiritually si Abraham. Si Job mayaman spiritually. Lagi spiritual mayaman sila, number 1. Pangalawa yung financial. Pangalawa lang financial. Okay? Ngayon, God withhold financial prosperity from His children. Ang Panginoon, hinawakan niya po yung pong finance na itatagumpay ng kanyang mga anak. Anong reason? Anong reason? Na yun po ang karamihan na sinasabi ng mga anak ng Diyos. I have no money. I am very poor. Wala akong ibigay. Makinig po, ladies and gentlemen. Kaya, kung wala akong ibigay, because you are poor, God withhold financial prosperity sa iyo. Because, unang puntos. Ano yung reason? Because they cannot be trusted with this money. Hindi pwedeng pagkatiwalaan ang kayamanan. Right? Some children, when they prosper, become tumaas. Their heart be lifted up. Na ayon sa Deuteronomy 8:14, yung kanyang puso magkaroon ng pride. Katulad po yung kay Lucifer, nagkaroon ng pride nung siya po ay naging trusted. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Ang puso ay mandaraya. Ito ay totoong masama na ayon sa Jeremiah 17:9. Ladies and gentlemen, makinig po. Kung bakit nanatili ang mga anak ng Diyos na mahirap. I have no money. I am a very poor. I am poor. Kaya wala akong may bibigay. Kung bakit mahirap ka, hinawakan ng Diyos ay yung papunta sa iyo ng prosperity. Because you cannot be trusted with this money. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos ang pag-aari ng pera. Amen? Kaya mga Kristiyan, gusto kong mag-withdraw kayo sa langit. Kasi nakatipusin naman ang kaya kayawan sa langit. Una, ikaw ba'y mayaman spiritually? Tandaan niya. Ano pa yung mga ugali ng Kristiyano? Because they cannot be trusted with this money. Dahil po sa pride na ayon sa Deuteronomy 8:14, Jeremiah 17:9. Forgetting God, nakalimutan po nila ang Diyos. Deuteronomy 8:11 down to 18. Deuteronomy 8:11 down to 18. Forgetting God. Because that thou forget not the Lord thy God and not keeping His commandments. Kinalimutan po nila ang Diyos. Nung sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Kaya, imbes na sagutin ko, sabi ng Diyos, hawakan mo na lang muna, huwag muna iyong po kasagutan ng panalangin ng mga anak ng Diyos dahil makakalimutan po nila. Okay, subukan mo sa iyong experience, through your own experience, nung mayroon kang pera. Naalala mo ba ang Diyos? Thank you, Lord. Naalala mo ba yun? O naalaala mo lang nung ikaw ay naipit? Thank you, Lord. Yan, diba? Thank you, Lord, for the trials. Sa kalawit, hindi naipit mo tayo. Now, when you receive blessing from the Lord, kaya sabi ng Panginoon, forgetting God, because they cannot be trusted with His money, makakalimutin ng mga anak ng Diyos sa Diyos. Ano pa? Loving money. Some God's children, as soon as they pray, quickly transfer their love from God to His money. Yung pagmamahal ng mga Kristiyano ay napunta sa pera nung sila po ay pinagpapala ng Diyos. Ang kanilang pagtitiwala ngayon, mas higit ang pera kaysa sa Diyos. Anong klase yun? Ang pagbabasa ng Bible, wala na. Ano yan? Ano pa? Ang pagpanalangin sa araw at gabi,
nawala na. Bakit? Nakatuon ang kanyang isip puso yung pera na pinagkaloob ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, lahat na pinagkaloob ko sa inyo ng wealth, kayamanan, at pag-aari, regalo lang ng Diyos yan. Tandaan natin. Forget na. Kaloob lamang. Paano nangyari kaloob? Ako'y nagtrabaho by doing the hard work. So I earned that money. Tama yun. Physically. Bakit kaloob? Dahil hindi naman sa'yo ang iyong health. Nagmula ng health ay sa Diyos din. Binigyan ka ng health. Binigyan ka ng dagdag pa ng buhay. Binigyan ka ng hangin at araw at lupa ng mula sa Diyos. Kung mayroon kang lalakaran, pumunta sa trabaho, binigyan ka ng amo na maganda. Kaya nga, regalo lamang ng Diyos sa'yo yan, pinagkaloob sa'yo. Pero ang ginawa mo, nakalimutan mo naman, ang nagbigay ang lahat ng mga ito, ang nakapokus sa'yo ay yung money. Remember that. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Warning, 1 Timothy 6:10. Ano pang example na maganda? The prodigal son. Lucas 15:11 down to 24. Prodigal son ang pinaka-the best na example. Luke 15:11 down to 24. The prodigal son. Well, ang sabi po ng younger son, Ama, ibigay mo sa akin ang aking porsyon. Yung pang mana, kung saan mayroon siyang 10 hectare, yung kalahati na 5 hektarya, hiningi po yung young son. Ayan. Sa Lucas 15:11 down to 14. Nung sinagot ng ama na ibinigay yung 5 hektarya, anong ginawa yung anak? Lumayo sa ama. Lumayo sa ama. Anong ginawa? Yung mayroon siya na pera, in-spend, ginastos niya po sa gusto niya. Kaya wrong spending. If you can be trusted, God will surely keep His promise. And Romans 8:32. Doon lamang tayo po yung pagkatiwalaan. Mayroong pangako ng Diyos sa Roma 8:32. Iyon ang problema. Hindi yung problema. Handa tayo ng pagkatiwalaan ti kwarta ni Apo Diyos. No, apay na nanatiling marigrigat po tayo. Marigrigat. Awan si maitig ko marigrigat sangkay, sangtuka. Tininggal ni Apo Diyos, di mapalking ka ng blessing, ngaminta ang kamapagkatiwalaan. Apay, diyan po iti pride. Thine heart will be lifted up. Deuteronomy 8:14. Jeremiah 79, mandaray ang puso. Ito ay totoong masama. Pangalawa, letter B, forgetting God. Deuteronomy 8:11 down to 18. Makakalimutan mo ang Diyos na punta ang pagmamahal mo sa pera, hindi yung nagbigay ng pera. Loving money. Warning, 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all evil. Ang pinaka-the best na example, Lucas 15:11 down to 24, the prodigal son. Ama, kunan yung prodigal son. Sa akin na yung mana ko. Ibinigay, nung hindi binigay pa ng ama yung kanyang mana, malapitin ng anak. Pero nung ibinigay, lumayo. Ganon din ang Kristiyano. Kung pinagpapalan, lumayo. Lumayo sa panalangin na dati, pagbabasa ng Bible na dati, mag-memorize ng verse na dati, nawala. Saan pumunta? Nikihagulubilo kada timur. Nilos tayo ng prodigal son ng kanyang pera. Nung nawala na, saka lang maalaala. Ugali natin yun. Ugali natin mga kapatid. Datay, ugali natin. Bakit hindi natin subukan? Maganda yung mensahe, mga kapatid. Alam nyo, totoo yan. Bakit mahirap ang mga anak ng Diyos? They cannot be trusted. But it's mine. Mayaman ang Diyos. The word is mine. Silver and gold is mine. The earth is mine. Say it, Lord. Imbaga Diyos, nagitihok-hok. Tinumong kupwa. Balitok kin perlas kupwa. Tidaga kupwa. The earth is mine. Kaya niya kayo kukuha tayo, Lord. Kukuha na tinumong, kukuha na tidaga, kukuha na amin. Kanya kukuha tayo, awal. Kanya kukuha ni Lucifer. Wala. Hindi nga. Pangalawang puntos. For the last point. Because they do not have faith in God.
Kung bakit tinanggal niya Apo Diyos, dahil prosperity mo, may kadagiti anak na tamayaman ng Diyos. Walang pananampalataya. Kurang ti pamati. Faith is taking God at His word. Ti pamati kami, lusumurta kina Apo Diyos, nga ano pa ipakita kasagutan. Kis nagtumpal ka dahil faith. Nung kuna niya Apo Diyos patak, dahil titakil na templo dito. Ang pa'y nakita, namati ka dahil faith. Ngayon nung patak, dahil kuna niya Apo Diyos, agdua-dua ka. Sungar niyo ko ng Bible, da kayo nga agdua-dua. Ibaga kada kayo, ti libro ni Haggai chapter 2 verse 8, tilubong pukwa. Balitok kinperlas pukwa. The word is mine. Naglaw. Kaya nasa mayaman ng Diyos. God give us a specific instruction niya, Diyos. Nangtod kada tayo, ti specific na instruction. Detalyadong instruction na mula sa salita ng Diyos. Upang kasalong mati anak niya, Diyos ang mga marigrigan. No dikat na mintas ko matibiyag ng agsir-sirbi ti Diyos. The problem, most of God's children do not have faithfully follow His simple instruction. Noapay na nanatili ang mga anak ng Diyos na mahirap hanggang makasusurot ti simpleng instruction nagmula sa banal na kasulatan. Anong instruction? These instructions are God's secret to financial prosperity. Nung kumadag iti Kristiyano, masurutan da. Ti panakidamgay kini Ama, o Diyos Ama. Masurutan tayo kung instruction na, masurutan tayo ti start, ti panagbiyan na kayo, ti niya dahil dyan. Dahil dyan, ti secret to financial prosperity. Kabalikan, bito yung langit, ti bank account mo dyan. Doon na sa lahat. Nagtipusit ka ti bank account to, wala akong gusto. Kasi wala akong binigay. Pagkatibang ko, mag-withdraw ang bank, mabiyao, magamitin mo. Ba't di mabalin, Mungkit ka. Tidaw-dawatin na ang Diyos ang mga kwartang ka. Tidaw-dawatin na. Obey instruction. Anya ti instruction, surrender your life. Siya, tibahalap yan mo. Ikang kapay ti good fruits. Ikang kapay ti good prosperity. Nusurutan ti kayo ito. Una na ako Diyos, timatak adaking ka. O talo ka kanya. Akong bahala sa'yo. Tanong sa'yo, may pananampalataya kayo sinabi ng Diyos? Yes. Lumagda ka, agdua-dua ka, katulad ni Pedro. Follow me! Nagda ni Pedro, nakita ng taluyon, nagkaba, nagdanag. Limnay. Nantay masusunod ang instruction ng Diyos. Iti Lucas 5:4-8. May pinaka-the best example. Kunan na to'y. Kunan ni Pedro, unan ni Jesus Christ. Pedro! Ipurwak mo man deta, tagukul mo. Tapos di ka sa makaala ka tilamos. Kanya ko na ni Pedro, 85. Panginoon, wala naman, Master, inaramid na aking kabaylan mo, ang daw pinarabing na ipurwak. Di tabukul mo. Awan na alam ngim gapo iti sao. Ipurwak mo. Amen. Gapo iti sao, ipurwak mo. No, may awan na alam iti buong araw, buong gabi. Awan tinaalam iti dahiting na rabi. Ang agpakpanan. Tani ni Pedro, expert iti fishing. Amuna nung kasano lumitaw tilamos. Amuna mo ngawan tilamos. Iti experiensado how many years na siya ay fisherman. Ni mga payday nga, ipurwak mo. Awan na alam niya ako. Pakpanan na rabi. Ngayon ka po iti sao. Ipurwak ko. Ibig sabihin, nagtumpa si Pedro. Di nagtumpa na Pedro. Obedient of His word. The Lord fulfilled His promise. No, hindi anak niya ang Diyos, masunuri. Tumpalan mo niya ang Diyos na rin. Hindi, katandaan niyo. Hindi na example. Have faith in God. Sabi po ng Mark 11:20-24. Mamati kayo, iti Diyos. For without faith, it is impossible to please Him. Hebrews 11:5. Hebrews 11:6. Have faith in God. Have faith in God. Mark 11:22-24. Mamati kayo kuma, iti Diyos Ama. Lawan ti pamati yo. Hanyang mga iaalin ti Diyos na ayon sa Hebrews 11:6. If you obey, tumpalan mo na ako Diyos kay Karina. Anya Karina? Promise of blessing.
Ngayon babae di sa itinag ko di tayo. Awal Lord na alam mo, di ba ako wala sa mga buha eh. Tabukol kayong tabungkol, ako na maalang alabas. Ako maalayaw, awal ako, papaanag tirabi, awal. Yan, itisaw. Dapat isaw, tinag na eh. Kapag tinag na nga yung tabungkol, niya nga eh. Guyulun na yung tabungkol eh. Adong kargana, maraming lama. Kaya di tabungkol da, ako ba'y napigis. Di dyan kinalog ka na. Babae, isaw. Gusto mo niya at control ng isda? Kasi, o, hindi naman yung pating, kinanan ni Jonah. O, yan. Di pating, mandar na ako yung hanaw walang tutupon niya. No, alam di physical study, scientific method, how to verify, yung tipa, sa sigma. Eh, kasi posible mo na, meron na naman, at yung pating dyan. Panakanin ni Jonah. Tapos sampay na tayo. Kito, alam ni digestion, hindi niya taga-digest ka na hindi pating. Noon niya ka na nga any human o animals, ma-digest di dyan. Tanang pigsan, di digestion na. Apay ni Jonah, dala ka, ma-digest ko, di ba gila? Ngayon ni pating. Kaya ako Diyos na ismong, kaya ako Diyos ni Jonah. So nga, control na ako Diyos ni pating. Control na ako Diyos, ni protection ni dyan. Anak na, no nagkiti anak na managpagpag, ibagpagat ni Diyos. Di question na tayo. Ada di dua-dua. Nagdua-dua ka, it is easy. Confess immediately unto the Lord for you to have revival. Patawarin mo ako, Panginoon, sa kulangan ng aking panampalataya sa iyo. Children of God must believe in upon His promise. Na ayon sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. There are more blessings in giving than in receiving. Ang man conception ng man, ang konsepto ng tao, it is better for them to receive rather than to give. Tanong, no ado ti imula, ado mo ti apite. Akaya po ti agani, basit mo ti imula. Sino ti mangnayot ti increase ti imula? Ya po Diyos. No mati dapat nga apitin ka, nagmula kang mati ti talong nga bukal. Kaya mo kalima sa ako ti pagpalinan na. Mati ako talong nga bukal mo ti imula. No, at adong timula, at adong may kapitan. Timang nalang kapitan, dubli ng Diyos yan. No, 10 ko pati ang kapitan, magbalik ng 20. That is miraculous. Eh, kaya ng Diyos gawin yun. Amen? Kaya, concept natin kasi, yung receiving is more blessed. But the greatest blessing is to give. Ha? Bakit naman, Pastor? Paano masabi yun? Kita nyo, iti Roma 8:32. He, God, that is spared not His own Son. Niya po Diyos, saan na nga ipinaidam nga intid di anak na abugbugtong. Nga intid na para kada tayo, mamatay para bayaran, ibasbaso tayo. Kit di jay pa ayayatin na abugbugtong nga anak na. Di jay kiti kasakulang, tiyan na kaya nga intid niya po Diyos. Kaya niya po Diyos intid ti kasakulang anak. Tayo mga anak ng Diyos. Kung bakit tayo mahirap, hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan yung kayamanan ng Diyos. Una sa lahat, lifted part of pride. Pangalawa, forgetting God. At ang pangatlo, letter C, loving God. Wrong spending. At ang pangalawa, kulang sa pananampalataya. God the member says, Amen. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Tatawarin niyo kami, Ama, sa kakulangan ng pananampalataya po namin. Sa magitan ng giving, ay kami po yung Diyos na nagdadamot sa inyo. Na ito pala ang secret ng prosperity to answer our prayers sa magitan ng pagbibigay. Una sa lahat ng aming buhay. Ang aming relasyon sa iyo ay dapat matatag mo, Panginoon. Ang aming relasyon sa iyo, dapat kami po yung mayaman, Ama. Upang ang aming kayamanan sa iyo spiritually ay wala po, hindi po sa physical dahil ng ako, Panginoon, na you fulfill your promise. Ang iyong pangako ay karin mo Diyos ay tumpalin mo ako. Tada ito instruction mo kada kami. No, da kami kit at tumpal tibibilin mo. Iti blessing ngayon karin. Itid mo nga ito dahil ng ako ka, O Diyos. Ang iyong pangako ay wala akong pumalyang pangako. Lahat ko natutupad ay yung pangako, Panginoon, hindi nagbabagong pangako.
Salamat o Diyos sa iyong kadakilan na iyong kong ipinagpagkaloob sa amin na kami po yung maging masunurin. At lahat po na humingi ng kapatawaran, iyong po pinapatawad. Salamat po sa humility na ipinakita mo sa amin sa pangalan ni Kristo dahil unibigatin sa. Salamat o Diyos sa inyo dahil po ibinigay mo ang iyong bugtong anak na yung dearest heart. Yung pong pinakamamahal mo sa puso mo, Ama. Dahil sa gusto mong maraming maligtas na kaluluwa, pati yung anak mo ibinigay mo, Diyos. Na ito wala akong haddak, kundi ibinigay buong puso to give for the sinners. At kami po hindi namin kayang tumbasan ang klaseng pagmamahal na ito, Ama. Dahil kami po yung makasalanan at mahina sa pananampalataya. Tulungan mo kami tumatag sa pananampalataya, O Diyos, na kami laging manatili sa buhay na aming hirap. Dahil ang aming buhay hirap lamang sa inyo, Ama. Kahit anong oras pwede mo kunin sa amin. Pero dalangin po namin, bigyan po kami ang pagkakataon, Panginoon, na magamit pa ang aming buhay, furtherance of the gospel. Salamat sa paalala. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless.